Bago ko umpisahan ang aking isinulat, nais ko lang humunang sa Diyos ay magpasalamat. Ako nga po pala si Sis Jillian, isa o kabilang sa mga makatang ginamit niya upang siya lamang ang maitaas at mapurihan. Sumulat ako ng isang tula na naglalaman ng isang napakagandang paksa. Sa bawat pagsulat ko ay kaakibat nito ang paglabas ng napakagandang pinta. Sa napakadilim na daanan, hindi alam kung saan pupunta o hihinto ang aking dalawang paa. Hindi alam kung saan tutungo. Dahil sa bawat paglakad ko, para akong bulag na walang nakikita. Sa oras na yan, akala ko wala ng pag-asa. Kasi parang ang mga mata ko ay nilamang ng katiliman at sa tingin ko ang ako'y hindi na makakawala pa. Nung sa kabila ng aking maling akala, nagkaroon ako ng pag-asa. Dahil sa pagtanong ko sa medyo kalayuan, meron akong nakitang ilaw na siyang sa akin ay nagpaitiling lahat at nagpabago sa lahat ng aking mga nagawang maling desisyon sa buhay. Oh, amen. Sa papalapit na ilaw sa aking kinatatayuan, naisip kong ako ay isa sa napakaswerteng tao dahil ako'y natagpuan ng Diyos na makapangyarihan. Kaya ang presang ito ay pinamagatan ko ilaw. Maraming ibig sabihin ng salitang ilaw. Katulad na lang ng ating magulang na ang paniniwalaan ng lahat na sila daw ay ilaw ng tahanan. Kapag wala si inay, mahirap mabuhay. Meron na namang isa pang klaseng ilaw, katulad ng mobilya na ating ginagamit sa gabi upang tayo hindi maliliman. Marahil pangalan nila ay ilaw, ngunit sila ba talaga ang bibigay sa atin ng liwanag o kalinawagan? Marahil masasabi natin oo sa magulang, iski ako masasabi ko rin mahirap mabuhay nang wala si inay at itay. Ngunit matanong ko lang, paano kung isang araw napundi ang ilaw at mawala na ng bigla ang haligi ng tahanan? Ano na kaya ang gagawin? Ibig sabihin ba neto ay wala na rin rason para dito sa mundo ay tayo pa ay mabuhay? Ngunit alam mo bang nagkakamali ka? Nagkakamali tayong lahat kuya ng ating naging pasya. Alam mo kung bakit? Dahil andyan naman ang ating Diyos Ama, handang ilawag ka upang makita mo ang kanyang halaga at makita mo na palagi siyang nariyan para bantayan at gabayan ka. At makita mo rin na mula mo ng lahat, iyan ka mo ng lahat, handa siyang maging liwanag upang makita ng iyong mata ang kasagotang iyong hinahanap. On Book John 8:12, muling nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Malinaw ang Panginoon ng ating toong ilaw. Hindi siya natutunggi o nawawala ng kinakalang ilaw. Ang Panginoon ay palaging ating handang maging gabay upang sa buhay o daanan na ating nilalakaran, hindi tayo maligaw o mahatak ng sino man. Remember, on Book of Matthew 24 verse 4, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-iingat kayo na huwag kayong mailigaw naman." Bilang isang anak ng Diyos, kapatid, alam mo bang dapat alam natin kung sino ang ating totoong ilaw? Sapagkat kung ikaw ay magkamali na naman, tiyak na ang landas mo ay muli na namang manitigaw. Ngunit alam mo ba, kahit ilang beses pa tayong magkamali, minsan ay hindi na tayo hinisgahan. Kaya ang Panginoon sa akin ay palaging number 1. Kung ang Panginoon sa akin ay palaging number 1, kaya mo rin bang unahin ang gawain niya sa lahat ng bagay? Hindi kaya, hindi mo kaya sa'yo ay pumapangalawa lang. Kasi mas pinili mo ang makamundong bagay. Kapatid, halika, dito tayo sa Ama, maglingkod tayo sa Kanya at magpahayag ng salita niya galing sa Biblia. Magsayangin ang panahon habang may liwanag pang nanggagaling sa taas ng kalangitan. Dahil baka isang araw, ang mundo ay bigla na lang tumilip at wala ka nang makitang liwanag na siyang magturo sa iyo para sa tamang daan patungo sa Kanyang kaharian. Amen.
Ngunit alam mo ba, kapatid, na kahit wala tayong kasama sa nakakatakot at napakadilim na daanan patungo sa magandang buhay, alam mo bang iwan mo tayo ng lahat? Tandaan na ang Diyos ay palagi lang tayong sinasama sa lahat ng ating mga laban. On Book of Deuteronomy 31 verse 6, kayo'y magpalakas at magpakatapang. Huwag kayong makatakot, may mga libot sa kanila, sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay iyong maang kasama mo. Hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan man. Kaya kung natatakot kang lumakad ng mag-isa sa napakadilim na daan, hayaan mong ang Diyos lang ang manguna. Gaano man kabigat ang pagsubok na nilaan niya, isipin mo ito isa sa pagsubok na malalampasan mo. Dahil alam naman natin lahat na kapag binigyan tayo ng pagsubok o problema, ito ay ating malalampasan. Kung ano man yung problema na kinaharap mo, kapatid, patuloy ka lang ha, dahil isang blessings na galing sa Ama, ang Panginoon ay isang napakagandang liwanag ng ating buhay. Dahil ang bang siya ang naging dahilan kung bakit ako'y naririto sa inyong harapan at magpagamit sa gawain ng kung minsan nakakapagod man, kung hindi ito ang dahilan upang itigil ko ang pagpapagamit ko sa gawain ng napakasarap sa pakiramdam. Kung ano nang pinagdadaanan ng kapatid, palagi lang tayong magpasalamat sa Kanya. Ang Book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sa lahat ng bagay magpasalamat kayo sa Panginoong kalooban ng Diyos kay Kristo patungkol sa inyo. Muli ako si Siskilian, narito sa inyong harapan upang igawad ang kanyang talentong ibigay. To God be all the glory po.